Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ang manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, O God, na patuloy na buksan mo ang espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord, maging sa ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. So nakahanda na po ba tayo sa kanyang banal na salita? Okay. So this afternoon, ang ating pong pag-aaralan, it is about the process involves in reconciliation. Pag sinabi po nating reconciliation, no? Ito po, reconciliation is one aspect of Christ's work, redemption, sabi doon. Asan na yung pod natin? Yung preaching natin. Andyan, no? Ayan, ang sabi, reconciliation is one aspect of Christ's work, that is redemption also. The restoration of the sinners to fellowship with God. So alam po natin na napakahalaga po ng word na reconciliation. Kaya kung kaaway mo yung katabi mo, no, sabi doon sa kanyang salita, bago lumubog ang araw, peace be with you. Ayan, nagkaroon ng reconciliation. And then sabi ulit dyan, no, with regards to reconciliation, meron pa ba akong isinulat? Ayan. Next is, sabi dyan, okay. God has removed the barrier of sin and open a way for the sinner to return to God. And then another is, believer has been given the ministry of reconciliation. No, reconciliation. So pag sinasabi po natin na we are child of God or isang mananampalataya, kaparte na po ito na ibinigay ni Lord sa atin is that ministry of reconciliation. So tingnan po natin, meron pong Bible, meron pong story actually, examples in the Bible. Ito po yung kwento po ng dalawang magkapatid, no, kambal, na sina Esau and Jacob. So makikita po natin in Genesis 25 verses 29 to 34. Tingnan po muna natin yung pong kwento ng magkapatid na ito. In Genesis 25 verses 29 to 34. Sabi dyan sa Genesis 25 verses 29 to 34. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was called Edom. Jacob replied, "First, sell me your birthright." "Look, I am about to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. So ito po yung makikita natin na unang kwento na kung saan ang magkakambal na ito ay dito nag-umpisa yung kanilang hidwaan. No? Kasi sabi po dyan sa ating binasa, gutom na gutom daw si Esau. Nagluluto si Jacob. Sa Tagalog version, sabi doon, minatamis na pulang munggo. Ayun. Diba? Minatamis. Para ba yung ginagawang, diba yung mga Chinese is yung munggo nilalagyan nila ng sugar. Yan. Ang niluluto po ni Jacob. So si Esau dahil gutom, no, hindi po niya pinahalagahan yung kanyang birthright. Kasi among them, mas panganay si Esau than Jacob. Ang kultura kasi ng mga Israelites is that pag panganay, pag ikaw yung firstborn,
doble ang magiging mana mo. But for Esau, parang baliwala. Nang dahil sa kanyang gutom. So sa madaling salita, no, ayan, ipinagpalit niya sa isang bowl of sweet red beans, yun ang sabi, yung kanyang birthright, hindi niya po binigyang halaga. So yun yung unang senaryo. So ang pagiging panganay, imbis na si Esau ay napunta kay Jacob. Okay. Pangalawang senaryo na naman po na nangyari sa magkapatid na ito. It is in Genesis 27. Ayan. Oh, basahin na lang natin ang kwento dyan para mas mabilis tayo, di ba? Sabi dyan. When, from 27, okay, tingnan ko. Okay. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for Esau, his older son, and said to him, "My son, here I am." He answered, verse 2. Isaac said, "I am now an old man and don't know the day of my death." Sabi po niya, "Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me." Bakit naiiba yung version niya? Ano? Okay, verse 4, sabi rito, "Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die." Actually po kasi dito sa kambal na ito, ang mas paborito kasi ni Isaac ay si Jacob. At ang paborito naman ni Rebecca ay si no. Ang paborito ni Rebecca ay si Jacob, si Isaac ay si Esau. Yan. Dito natin makikita na minsan kung may mga favorite children, nagkakaroon yan ng hidwaan. So maaaring meron sa atin dito, naku, mas mahal yung bunso, kasi mostly bunso yung sinasabi nilang mas mahal, di ba? Kawawa naman si panganay. Kasi nga si panganay, mostly siya yung tagadala ng, parang among din, parang siya yung may responsibilidad, di ba? Buti pa si bunso yan. Yan ang sinasabi natin mga Filipinos. Pero kung tutuusin po, hindi po dapat na merong favorite ang mga magulang. So sa senaryong ito, ayan, meron silang paborito. And then next verse, ituloy natin. "Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, 'Look, I overheard your father say to your brother Esau, bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies." So dito talagang makikita natin na talagang kinakampihan ni Rebecca si Jacob. Paborito nga niya eh. Verse 11. Jacob said to Rebecca, his mother, "But my brother Esau is a hairy man, and I'm a man with smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing." Oh, yan ang sabi po ni Jacob sa kanyang nanay. Pero sabi ng kanyang mother in verse 13, his mother said to him, "My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me." So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in the house, and put them on her younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goat's skin. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. He went to his father and said, "My father." "Yes, my son," he answered. "Who is it?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn." Nagsinungaling na siya, di ba? Ayan. "I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." Isaac asked his son, "How did you find it so quickly, my son?"
The Lord your God give me success. He replied, talagang nadala na siya sa pagsisinungaling din ng kanyang mother. Okay. Then Isaac said to Jacob, come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son Esau or not. Kasi that time, hindi na kasi masyadong nakakakita si Isaac. So, hindi na niya makita kung yun nga ang totoong Esau o hindi. Verse 22, Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, the voice is the voice of Jacob. Ayan, alam naman pala ng Isaac, pusis naman ito ni Jacob. But the hands are the hands of Esau. So, paano kaya yun? Pag ikaw yung nasa status po ni Isaac, ang boses, naku, si Jacob. Pero nang hinipo mo naman, balahibo, no? Parang si Esau. So sabi rito, he did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he blessed him. Are you really my son Esau? He asked. I am, he replied. Verse 25, then he said, my son, bring me some of your gain to eat, so that I may give you my blessing. Jacob brought it to him, and he ate, and he brought some wine, and he drank. Then his father Isaac said to him, come here, my son, and kiss me. And then, nakuha po ni Jacob ang blessing. So, talagang andyan na yung blessing. And then, makikita natin dito na after that, na naibigay po na Isaac ang blessing niya kay Jacob, biglang dumating si Esau. No, ayan, niluto din niya. And then after that, pumunta siya sa kanyang father. And then sabi niya, ama, kainin mo na ito. Ay, doon na nakita ni Isaac. Sabi niya, sino yung una? So, doon na po nagtanim ng sama ng loob si Esau. Nasabi niya, pag mawala ang aking ama, papatayin kita, Jacob. So, doon na nagkaroon ng hidwaan ang magkapatid na ito. So ang nangyari, 'di ba, si Jacob, siya ay pumunta sa kanyang uncle na kung saan doon nakatagpo siya ng kanyang asawa. At ang kanyang asawa ay dalawang magkapatid na si Rachel and Leah, right? Mas mahal niya si Rachel. Pero during that time, kung titingnan natin ang Bible, pag yung lalaki may dalawang asawa, okay lang. Pero yung babae talagang disgusting. No? Pero during that time, because it is their culture, so mahal ni Jacob yung mas bata na si Rachel. So ang kasunduan, 7 years na siya magtratrabaho and return na maging asawa niya si Rachel. Pero ang nangyari, yung gabi ng kasal, ang ibinigay sa kanya ay ang panganay na si Leah. Because Jacob means deceiver. So makikita rin natin dito kung ano ang ginawa mo, babalik din sa'yo. So this time, he was deceived. No? Kasi ang mahal niya si Rachel, pero ang ibinigay sa kanya si Leah. So sabi ng kanyang father-in-law, another na naman na 7 years. At ibibigay si Rachel. No. So, ibig sabihin, si Jacob, 14 years na nagtrabaho sa kanyang father-in-law. And then, dumating yung time na gustong bumalik ni Jacob doon sa kanyang lugar, sa kanilang lugar. Pero andun yung pangamba. Kasi, baka pagbalik niya, papatayin siya ng kanyang kapatid. Kasi nga, mayroong hidwaan. May hidwaan. So, ito po yung senaryo na mangyayari. Kaya ang text po natin, it is found in Genesis 32, verses 13 to 16, and Genesis 33, verses 1 to 12. Okay? So, dito makikita natin na there are 3 process, no, involves and reconciliation. Number 1, ito yung tinatawag na preparation. Di ba kung merong kaaway or merong nakasamaan ng loob, no, kinakailangan you prepare yourself para alam mo na mapapatawad ka niya, hindi yung basta pupunta ka lang. No? There is something na talagang gagawin mo para alam mo na talagang kung gagawin mo yun, ay mapapatawad ka. Okay.
So in preparation, we need to have a repentant heart. Isn't it? Kasi kung hindi naman bukal, yung nasa puso mo, na humingi ng tawad sa taong nagawan mo ng hindi tama, baka hindi kanya patatawarin. Talagang ipakita mo na you are sincere. No? So we need to have a repentant heart. At kailangan po yan mga kapatid. No? Hindi lamang po sa tao and even for the Lord. Diba? Yung pagbabalik loob natin sa Panginoon, talagang we need to have repentant heart. At sabi natin, ang pagkakaroon po ng repentant heart, it is not a one-shot deal lamang po, but every day, every time, in our life, panatilihin po natin ang pagkakaroon po ng repentant heart. Okay? Isang puso, dahil yan po yung hinahanap ng Panginoon. No? Maayos na puso. And not only that, of course, kinakailangan ang prayer. Isn't it? Oh. So, sabi natin, prayer is powerful. So, kailangan po natin manalangin. So, I believe na nag-pray po si Jacob na anuman ang sitwasyon, makakaharap niya yung kanyang kapatid. The mercy of God is there. So, panalangin, prayer. So, kailangan din po natin na i-apply ang prayer. Hindi lang basta-basta na tayo ay lalapit doon sa taong ginawan natin ng kasalanan. Especially now that we come to know God. Panalangin. Because we believe that prayer can help us. It is a powerful tool upang sa ganoon ay magkaroon po ng reconciliation. And not only that, no, after repentant heart, prayer, magkakaroon po ng peace offering. Tingnan po ninyo, kasali pala ang peace offerings. Dito na, basahin na natin ang Genesis 32, 13 to 16. Sabi dyan, he spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau. Next verse. 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams. Verse 15, 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls and 20 female donkeys and 10 male donkeys. And verse 16, he put them in the care of his servants, each herd by itself, and said to his servant, go ahead of me and keep some space between the herds. So, sabi natin kanina, preparation, andun yung repentant heart, andun yung prayer, and then sabi natin kanina, kinakailangang peace offering. So, dito po naghanda po si Jacob para ito po yung kanyang ibibigay sa kanyang kapatid pag sila po ay nagkita. Siguro sa verses na ito, kaya pala no wonder, tayong mga Pilipino mahilig na, di ba, pag umuwi tayo, dapat may pasalubong. Yan, pasalubong. No? Kailangan ang pasalubong. Di ba, pag umuwi tayo, merong mga bumibili ka ng kung ano-ano. Di kaya, pag ikaw ay bumisita sa kamag-anak, sa kaibigan, merong tinatawag na pasalubong. And then, at talagang nakikita natin dito sa mundo, di ba? Pag merong magkagalit, meron peace offering. O sige, no, ilibre na kita. O, magmakdo tayo, peace na tayo ha. O, diba? Peace offering. Yan. O di kayo nagre-regalo, nagbibigay. O, para magkaroon ng reconciliation. So, ito ang isa sa mga ginawa po ni Jacob. No? Na pamamaraan niya para magkaroon ng reconciliation. Peace offering ay mahalaga din. No? Ganun din, di ba? Tayo nga, pagdating din natin sa tahanan ni Lord, ay talagang meron tayong offering sa Kanya. Hindi lang tayo empty-handed. Sabi doon saan ba yung matatagpuan? Deuteronomy 16 verse 16. Okay. Sabi po dyan sa Deuteronomy 16 verse 16. 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose. At the festival of unleavened bread, the festival of weeks, and the festival of tabernacles, no one should appear before the Lord empty-handed. Kaya meron at meron tayong offerings para sa Panginoon. If we want reconciliation. Okay? Number 2 process. Number 2 process, the word forgiveness.
Kaya mahalaga po ang word na pagpapatawad, forgiveness. And Genesis 33 verses 1 to 4. Okay. So alam natin yung pangamba po ni Jacob. Kaya nga actually yung ginawa ni Jacob, merong first, parang hinatin niya. Yung first group, second group, no? At kung papansinin po ninyo at babasahin po ninyo, yung unang grupo ay si Leah together with sa kanyang mga anak, sila yung nauna. At pinakahuli po yung grupo po ni Rachel. At talagang may paborito kasi nga mahal niya si Rachel. Kasi kung just in case na umatake si Esau, at least save yung kanyang mahal. Kasi mas mahal na niya, diba? Kaya parang ang frontliner yung hindi niya mahal. Kaya pasensya kayo kung hindi kayo mahal. Kayo yung frontliner, pangsangga sa kalaban. No? And then, ito na yung nagiging senaryo. And Genesis 33 verses 1 to 4. Jacob looked up and there was Esau coming with his 400 men. Lalo na pag 400 men, naku, ang dami nila. So he divided the children, at ito, yung kwento pala, among Leah, Rachel, and the 2 female servants. Kasi remember, naging 4 na yung kanyang asawa, di ba? Okay. And then he put the female servant and their children in front. Nauna pala yung kanyang mga mistress, yung mga maid servants. Nauna pala sila. He put the female servants and their children in front. Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. So sila yung pinakahuli. And then sabi diyan, he himself went on ahead, pero nauna siya, and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. So bowing down means he humbled himself. Imagine, 7 times na talagang nag-humble siya, nag-bow down siya, no? Before na ma-meet niya yung kanyang kapatid. And then verse 4 sabi diyan, but Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Actually, this is an example of forgiveness. Yun bang dati-dati, ang sama-sama ng loob mo, gusto mo nang patayin, no? Pero this time, no, si Jacob may pangamba siya, baka kung anong gawin niya sa akin kasi may ginawa ako sa kanya, kinuha ko yung kanyang birthright, hindi lang yan, pati blessing kinuha ko. So may pangamba on the part of Jacob. Pero hindi niya inaasahan na nung nag-meet silang magkapatid, kasi kung hindi mo mapapatawad ang isang tao, you're not going to embrace that person. Pero tingnan po ninyo si Esau. Esau ran to meet Jacob and embrace him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Nag-iyakan sila. Sana ganito rin in real life, lalo na pag magkapatid na magkaaway, matagal na hindi nagkita, no? Sana nandun po na magkaroon ng reconciliation. So, ganito po yung nangyayari. Kaya there is forgiveness sa kanilang magkapatid. Na kung ating titingnan, ito yung napakagandang example kung paano magpatawad. No? And Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Alam po natin, ang sabi po ng salita ng Panginoon. Nasabi dyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kaya napakahalaga po ng magpatawad tayo sa mga taong nanakit sa atin. No? Patawarin natin sila. Katulad ni Esau. Makikita natin dito na pinatawad niya si Jacob. Kasi kung hindi niya pinatawad si Jacob, ay talagang sasaktan sana niya, pero hindi po. Nakita natin that he embraced and he kissed his brother. And then next verse, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kaya wala po tayong option but to release our forgiveness. Pagpapatawad.
No? Kaya ang pagpapatawad po ay napakahalaga mga kapatid. At makikita natin sa example po ng ating Panginoong Jesus. And Luke 23 verse 34. Diba? Sabi ng ating Panginoong Jesus. Jesus said, Father, forgive them. Nung siya po ay naipako sa krus. For they do not know what they are doing. And they divided up His clothes by casting lots. Ito yung ginawa nila sa Panginoon. Pero baka sabihin niyo, oh, buti siya kasi anak siya ng Diyos. Kaya okay lang na siya ay magpatawad. No? Pero tingnan po natin in Acts 7 verses 54 to 60. In Acts 7 verses 54 to 60, sabi diyan, when the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed it at him. Next verse, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him. Ano ang kanilang ginawa? Verse 58, drag him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. No, testigo si Saul, which is naging siya si Apostle Paul. Verse 59. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. And verse 60, anong sabi niya? Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Stephen is a man just like you and me. Na siya ay namatay habang siya ay binabato. But still, he released also his forgiveness. So makikita natin dito na kung nagawa ni Stephen, pwede rin gawin ng tao. Na tunay po na kung merong nagkasala sa atin, the best thing that we can do is to release our forgiveness to them. Nandun yung prayer na Lord, no, wag mo sanang, kundi sinabi niya, do not hold this sin against them. Wag mo silang sisingilin, Panginoon, sa kasalanan ginawa nila sa akin. No? Pero minsan, di ba, pag tayo'y galit na, katulad ng reading natin in the book of Psalm, no? Kasi yan yung reading kahapon ba yun or the other day, yung prayer ni King David na kung tutuusin parang yung mga sinabi niya is para sa kanyang mga kaaway na sila ay maging ganito yung mga children maging fatherless andun. Pero yung prayer na yun ay between him and God lamang. Yung ibinubuhos lamang niya yung kanyang sama ng loob. Di ba minsan ganun din tayo? Pag may taong kagalit natin, hindi natin sinasabi sa iba, pero ang pinagsasabihan natin ay si Lord. Sinasabi natin yung ayaw natin sa isang tao, isabihin. No? Pero after that, parang okay na. Hindi natin nilalagay sa loob na talagang galit na tayo sa taong yan, kundi yun lang. Pag nasabi na natin sa Panginoon, okay na. Yun bang parang naghahanap lang ng mapagsasabihan. Okay? Para gumaan. Para bumaan at alam natin na wala tayong ibang lalapitan at pagsasabihan kundi ang Panginoon. At alam natin kung sa Kanya tayo lalapit, safe na safe tayo. No? Kasi siya lamang yung nakakaalam. Pero pag sinabi mo yan sa tao, ako mahirap, baka mamaya, pag kayo ang nag-away, wala na. Lalabas na yung mga sikreto ninyo. So yun yung mahirap, kaya nga may kasabihan tayo, the best friend become best enemy. Because of that, minsan ang mga sikreto, no? Pag magkaaway na, nagbubulgaran na. Kaya it's better that our God will become our best friend. Diba? Ang ating Panginoong Jesus, pwede nating maging best friend. Okay. And Colossians 3 verses 13 to 14. Sabi ulit dyan, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Verse 14,
And over all these virtues, put on love which binds them all together in perfect unity. So palagi po nating sinasabi na yung puso natin dapat ay mapuno ng pagmamahal. Huwag nating lalagyan ng basura. Ano yung basura? Yan, unforgiveness, jealousy, envy, jealousy. Yan, mga kanyan, mga bagay-bagay na minsan itinatanim ng tao sa kanyang puso na hindi po dapat. Kundi hayaan po natin na ang puso natin ay mapuno ng pagmamahal. Remember, love covers the multitude of sin. Pag punong-puno po ng pagmamahal ang puso natin, it's normal na tayo ay masaktan because we have emotion, isn't it? Pero abnormal kung tayo ay nagtatanim na ng sama ng loob. No, mahirap na yan. Kasi yan yung magiging reason pa na hindi ka makarating sa kaharian ng Panginoon. So what is the use ng ating paninilbihan kung yun pala ay merong unforgiveness sa puso? So hindi ka rin patatawarin ng Panginoon dahil liwanag po ng kanyang sinabi na patawarin natin, magpatawad tayo upang tayo rin ay patawarin ng Diyos Ama. Okay? So mahalaga po yan mga kapatid, forgiveness. So that is our number 2 process of reconciliation, forgiveness. And number 3, the word acceptance. Acceptance. In Genesis 33, verses 10 to 12. Okay. Sabi dyan sa Genesis 33, verses 10 to 12. Okay. Now, please, said Jacob, if I have found favor in your eyes, accept this gift from me. Di ba naghanda siya kanina? Nabasa natin yan. Na may inihanda siya mga peace offerings. And then sabi yan, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably, verse 11, please accept the present that was brought to you. For God has been gracious to me, and I have all I need. And because Jacob insisted, Esau accepted it. Verse 12, then Esau said, let us be on our way. I'll accompany you. So, one process of reconciliation is acceptance. Kasi kahit na nag-aas siya ng sorry, kung hindi mo naman tinanggap, edi walang reconciliation. So, acceptance is very, very important, mga kapatid. Diba kung meron tayong ginawa ng hindi tama, ipinag-pray natin, humingi tayo ng buwan, minsan ando yung pangamba natin na inaccept kaya niya, kayang-kaya niya, kaya akong patawarin. Kaya possible pag pwede nating abutin ang mga taong nasaktan natin, talagang mas maganda na in person, sabihin natin na humingi tayo ng ng tawad. And then, pag tinanggap nila, pag sinabi, wala, okay lang, I've forgiven you. Diba ang gaan-gaan ng pakiramdam? So, acceptance is very important, mga kapatid. And Matthew chapter 10, verse 40, sabi doon, anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. It refers to acceptance. Diba? Ito yung sabi ng Panginoon sa atin. Pag winelcome ka nila, ibig sabihin, wini-welcome din nila ako. Pag tinanggihan ka nila, nire-reject din nila ako. So, acceptance is very important and reconciliation. Kaya wag nating kalilimutan, mga kapatid. Simple lamang po yung ating topic this afternoon na nakakonsentrate lamang po tayo dun sa kwento po ng magkapatid na ito na sina Jacob and Esau, kung paano na sila ay nagkabati in spite na grabe yung kanilang hidwaan. It involves birthright. It involves blessings. Kung titingnan na natin dito sa mundo, yun lang na kakaunting lupain. Diba? May mga kapatid na nag-aaway-away.
sa napakaliit lamang na lupain. Nagpapatayan, dumarating pa sila dun sa puntos na nagpapatayan because of that. So kung ating titingnan, yung mga bagay na ito talagang pag hindi nagkaroon ng reconciliation, hahantong talaga sa kamatayan. At hindi lang sila, pati na yung mga anak nila, di ba? Ganun ang mangyayari. But praise the Lord dahil sa kwento po ng magkapatid na ito, no, dito natin may apply yung kasabihan din natin that blood is thicker than water. Diba? Sana pwedeng i-apply ng mga Pilipino kasi minsan marami pong mga magkakapatid na Pilipino, mga relatives na nag-away-away ng dahil lamang po sa pera, sa ari-arian. So sabi natin, what are the process? Preparation, repentant heart, prayer, peace offerings. Number 2 is forgiveness, pagpapatawad. Number 3 is acceptance. And our conclusion, Romans 5 verses 9 to 11. Sabi po dyan sa Romans 5 verses 9 to 11, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Verse 10. And verse 10, sabi doon, hanggang 11 yung babasahin natin. Okay. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. So lahat po tayo mga kapatid, ay minsan ay naging kaaway ng Diyos. Paano po tayo naging kaaway ng Panginoon nang dahil sa tayo ay makasalanan? But praise the Lord, because being as sinners, God made us saints. Nagkaroon po ng reconciliation. At of course, sino yung naging susi? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi diyan, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Verse 11. Not only in this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo na dumanak sa cross of Calvary, ang dugong yan ang pinantubos sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus, no? Kaya pwede na po nating sabihin ngayon na tayo ay naging malinis na because of the blood of Jesus. Na kung tayo po ay susunod sa kanyang salita, ayan, malaya na po tayo at masayang maninimpihan sa kanya, no? Because of what the Lord has done in the cross of Calvary. So nagkaroon ng reconciliation. Kaya no wonder pala, as a believers, mga mananampalataya sa mundong ito, we are called peacemaker. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi na bawal sa'yo makipag-away. Hindi na po bawal sa atin ang makipag-away. Dahil tayo po ay tinawag ni Lord na maging peacemakers. No. Sabi ko nga, normal na magalit tayo. Pero abnormal na tayo ay nagtatanim ng sama ng loob at nakikipag-away sa ating kapwa. Dahil ang pagkakatawag na ni Lord sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng peace, payapang buhay. Pag sinasabi natin na tayo ay may payapang buhay, ibig sabihin kapatid, sa mundong ito, ikaw ay walang kaaway. Na ang mga taong nakapaligid sa iyo, you are at peace. No? Diba? O, galing tayo doon sa meron tayong sinasambahan noon. Pag natapos ang Mass, anong sinasabi? Peace be with you. Kahit na hindi mo kilala ang tao, sinasabi mo, peace be with you. So how much more na tayo ngayon po ay may Kristo sa buhay at alam niya ang salita ng Panginoon. Kaya talagang be at peace with everyone, mga kapatid.
Kasi bawat isa naman sa atin, meron kanya-kanyang weaknesses, iba-iba ang ugali natin, iba-iba ang upbringing natin. No? Pero ang kagandahan mga kapatid, if we have Jesus Christ in our life, we have that ministry of reconciliation. Kaya salamat kay Lord. Dahil sa mundong ito na ating ginagalawan, tayo na po ay makakapamuhay ng may kapayapaan. At kung may mga tao man sa ating paligid na gusto tayong awayin, no, tumahimik na lamang tayo. Kasi nga, be at peace, no? Kung dati mabunganga tayo, pero ngayon, sandali, control. No? Kasi there are times, di ba, na pag meron tayong narinig at hindi gusto ng tenga natin, talagang gusto nating sumagot. Kinakailangan talaga na i-exercise natin ang fruit of the Holy Spirit na ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Kasi nga, ang sabi niya sa kanyang salita, live at peace with everybody. So, yun po ang isa sa status po natin sa mundong ito, ang mamuhay po ng may kapayapaan. Amen? Kaya kung may inaway ka kahapon, ayan, kausapin mo na. And peace be with you. No? Kasi yan po ang pagkakatawag ni Lord sa bawat isa sa atin. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po o God, kami ay tinawag mo po na mamuhay po ng may kapayapaan sa mundo ito. Kung may mga tao man po kami mga nasaktan, Panginoon, Lord, we release, Lord God, our forgiveness to them, and we also ask forgiveness, O God, sa mga bagay-bagay na ginawa po namin hindi tama, O God. Dahil totoo at tunay, Panginoon, ang iyong mga salita na kami po dapat ay mamuhay sa mundong ito ng may kapayapaan. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na kami po ay sumunod sa iyong mga utos na nagpapatunay lamang na may Kristo na naghahain sa buhay namin. Na hindi po sana masayang, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Calvary, na kung saan dumana ang iyong banal na dugo. At ang dugong yan ay makapangyarihan, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, maging bukas o God, na patuloy na kumikilos ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Kaya maraming salamat, O God, dahil pinili mo po kami, binigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, at pinatawad mo po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa Christ.